Okay guys, sana muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa naging pahayag po ni Kuya Bal sa kanya pong naging live kahapon po mga kalingap ng umaga. Ay nabanggit na naman po niya dito yung tungkol po sa mga kasuhan. Okay? Kaso-kasuhan na naman ba ito mga kalingap? Naku po. Hindi tumitigil ang mga usapin tungkol po sa mga pakaso sapagkat doon sa kabilang panig po naman po kasi mga kalingap at panay po naman ang kanila pong parinig. Kaya nga sinasabi po ay narinig lang daw po ito ni Kuya Bal sa nausap-usapan sa mga kanto-kanto. Kung ano po, kung ito man po ay may katotohanan o wala. Kaya nga tuloy, natatrigger din pong gumawa po ng content o sumagot itong si Kuya Bal at mag-counter charge din po. So dito lumalabas mga kalingap na kung mayroong mga kaso silang pinaplano o binubuo, ay handang-handa pa po ang isang Bal Santos Matubang. Okay? So yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po inyo rin pong takilikin sa pamamagitan po ng pagbibigyan nyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega lot shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon, aka Birador. At tangkilikin din po natin mga Kalingap, ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap Landing Pad na mayroon po tayo sa ating bansa. So sa ating pong pagpapatuloy mga kalingap ay panoorin po natin itong bahagi kung saan nagsasabi po si Kuya Bal na siya rin po ay magpapakaso kung totoo yung kanya pong narinig na usap-usapan po sa mga kanto. Okay, so panoorin po natin mga kalingap. May mga anak ko na dinig-dinig po sa mga kwentuhan sa labas, sa inyo. Kakasuhan daw si Ido at mga reactors. Dinig ko lang naman po sa mga sabi-sabi. Yan, dinig ko lang naman po kakasuhan daw si Ido at mga reactors ng Kalingap. Subukan nyo. Triply ang balik sa inyo. Naku po mga kalingap, so ito ba ay isang hamon? Ito ba ay yung iba, sinasabi po nila mga kalingap na nagbabanta na naman po itong si Kuya Bal. Yung mga antay po, sinasabi, naku po, ang hari nagbabanta na muli. Okay. So tayo rin po mga kalingap ay naririnig po natin din usap-usapan sa mga live po ng mga taga-kabila na sinasabi na itutuloy ang kasuhan kasi matindi po ang ginawa po ni Boy yung sa kanila pong guwapa. Kaya maghanda po itong si Boy kasi ay nasa NBI na daw, kung ano-ano mga binabanggit na sangay ng ating mga korte dito sa Pilipinas. Na sinasabi po ni Pulang Uod na ikagugulat po nila, ikagugulat po daw ng Kalingap o ikagugulat daw po ni Boy kung ano yung kanina pong niluluto laban po sa kanya. So ito ngayon po ay dahil po dyan ay ito naman po ang sagot ni Kuya Bal, triple daw. Bakit triple? Or ibig sabihin, ibabalik mo yung kaso na yan ng sobra-sobra. Okay, pakinggan natin uli. Kaso, triple ang balik sa inyo. Anong ginawa niyo sa akin? Pinatulpo niyo ako. Pinatulpo ko rin kayo. Okay, ito yung ikinasasama ng loob po mga kalingap. Kaya, intindihin po natin, ng si Kuya Bal. Sa mga taga-suporta ng Kalingap ay nandyan pa rin po sa likod po ni Kuya Bal at handang
andas siyang suportahan at ipagtanggol. Ito yung sa tono parati ng sinasabi po ni Kuya Bal, ay talagang masama po ang kanyang kalooban dahil po sa pagpapatulpo. Kaya nga, yung mga supporters din po hindi din matanggap bakit si Kuya Bal pa, yung tao na naging instrumento na para sila po ay matulungan, ay siya pa ang ipinatulpo. Okay, ngayon kung mayroon po silang reklamo, kung labis-labis din po ang kung labis-labis po ang sakit din na nararamdaman ng kabila ng Batalero family, mga kalingap, kung talagang sobra-sobra na rin po yung kanilang nararamdaman, na sinasabi po nila na dulot ng mga ginagawa po o pagko-content po ni Kuya Bal, di sana ay sabi ko nga parati ay nag-reach out po sila, nag-usap-usap. Ngayon kung hindi sila makapag-usap o wala po silang mararating doon sa kanila pong usapan, doon na po sila gagawa po ng susunod na hakbang. Okay? Hindi, nagpadalos-dalos mga kalingap. Paulit-ulit po natin sinasabi, nagpadalos-dalos ang pamilyang ito at nadala po sila sa mga sulsol na nasa paligid po nila, hindi lamang po ng mga tao hindi lamang po yung mga tao na talagang may layunin tumulong sa kanila na sinasabing ipinagtatanggol po nila, kundi yung mga sponsors din po na talagang gusto din pong makaganti kay Kuya Bal, mga kalingap, at sa buong kalingap. So yan O ngayon, pag kinasuhan mo sa kung saan man dyan, kasuhan nyo. Go! Pero asahan nyo po, triple ang balik sa inyo. Kasuhan mo ang mga reaktor. Si Ido, kasuhan nyo. Subukan nyo. Alam nyo, siguro, lalo na itong mga reactors. Kung ang feeling po ninyo ay dyan po ninyo makakamit ang hustisya at katahimikan na hinahangad ng magkabilang panig, kung dyan po sa kaso na yan, dyan po ninyo makakamit ang tunay na katahimikan at hustisya, siguro magandang ituloy na lamang po. Kung talagang dito sa pamilya po na ito na sinasabing binabalakura hanggang ngayon, parang hindi talaga tumitigil mga kalingap. Mag-iisang buwan na po yata mga kalingap, pero tuloy pa rin po. Siguro tuloy na. Okay, doon na sa husgado o doon na po sa korte mag-usap-usap kung sino po talaga ang may kasalanan at sino po ang walang kasalanan. Depende na po yan sa pagpipresenta po ng mga ebidensya at depende na rin po sa pagdedepensa ng mga abogado ng bawat panig. So, bakit hindi? O kagaya niyan, sinasabi ni Mang Iking na itong mga reactors na ito, kung gaano kayo kapaldo ang inyong kita sa pagko-content, sa pambabalakura sa kanila pong gwapa, ay ibabalik din daw po ninyo sa tamang panahon, sa anong pamamaraan. Siguro ang tinutukoy po dito ni Mang Iking ay ibabalik po ninyo yung kita po ninyo sa pamamagitan po ng pagbabayad ng inyo pong abogado, yung perwisyo po ninyo na mag-appear sa mga korte kung saan isinampa po yung kanila pong kaso. Yun po yung aking pagkakaintindi po dito mga kalingap. So maigi na lamang po. Bayaan mo na Kuya Bal kung talagang may kaso po silang isinamba. Okay? Hintayin ang subpena. Hintayin ang love letter po ng korte at sasagutin naman po ninyo yan. Bibigyan naman po kayo ng pagkakataon na sumagot. Ngayon, kung nagpatuloy po ang kaso at malaman kung sino po ang nararapat na humimas ng rehas, pwede naman po kayong mag-counter charge. Mag-counter charge naman po kayo para wala na, tapusin na po. Hindi na natatapos po ang usapin ng dahil po sa mga usap-usapan, kung ano-ano man pong mga usap-usapan dito sa social media, kaya natatrigger ang bawat isang sumagot dahil walang closure, walang namamagit
walang tamang korte na namamagitan. Kung magkaso kayo, triple ang balik sa inyo. Pati bahay nyo mawawala. Okay. Ngayon, si Kalinga Prab, makaidse, ay makadianse. Ngayon ha, pero sa oras na kinasuhan nyo si Ido, pag nawala yung kanyang pusong makadianse, yung bahay nyo ang kukunin ko. Sa anong paraan? Kinig kayo. Ha? Kay Kalinga Prab dyan, 2.2 million ang ambag. Sa akin, 400,000. 1,000,000 sa mga sponsor. Okay. Dito naman sa puntong ito mga kalingap, itong sinasabi ni Kuya Bal ay hindi ko alam kung ito ay sinasabi ng isang taong nasaktan. Hindi ko alam kung may legal basis ba itong sinasabi po ni Kuya Bal. Pwede ba mayroon bang posibilidad na pwede niya itong bawiin, So hindi natin po alam kung ito ay alam po naman yung itong si Kuya Bal, Kaya ito rin po yung isa pong na inaangal po ng pamilya kasi nababanggit po ni Kuya Bal sa kanya pong live na kapag ganyan ay babawiin. Okay, so sinasabi po niya dito na babawiin daw niya po yung bahay na yan. So ngayon, sinasabi ko naman, kung totoo man po, kung may legal basis po itong si Kuya Bal na pwede niyang bawiin ang babahay na yan, korte na po ang magdidesisyon po dyan. Ang masalimuot po na usapin po tungkol po dyan kung talagang babawiin po ang pabahay na yan. Marami pong lalabas. Para sa akin, maraming lalabas po na usapin tungkol po dyan. At ano po ang kahihinatnan? Ano po ang magiging kahihinatnan po nung pagbabawi ni Kuya Bal? Bagamat sa mga ilan pong kagaya po sa harapan po sa tulpo, sinasabi niya na hindi niya babawiin at nagbigay din po ng assurance po itong si Kalinga Prab na walang babawiin dahil nakapangalan na po sa kanila at sa kanila po na yan. Pero ang nasa isipan ko, kung sinasabi po dito ni Kuya Bal na kaya po niyang bawiin ang pabahay na yan, ang tanong po dyan ay kanino ba nakapangalan talaga? Kung ito'y nakapangalan sa foundation po ng Kalingap, maaari po pwede. Pero sabi ko nga po ay masalimuot itong usapin. So hintayin natin po mga Kalingap kung seryoso ba itong si Kuya Bal na sinasabi po niyang kaya niyang bawiin ang pabahay na yan at ano naman po ang magiging resulta, kahihinatnan ng pagbawi kung sakasakali. Yung mga sponsor po na bumaliktad, kumampi sa kanila, tulad ni Leo D. Ang binigay niya, 150 lang. Ay balik ko. Akala ko ba naman, itong si Leo din na sinasabi po nila ay big sponsor. Akala ko, kung totoo itong binabanggit po ni Kuya Bal na mga halaga, na milyon-milyon sa kanya, 400,000, 1 million mula po sa mga sponsor. So yung 1 million po ay hindi lang iisang tao. Ang sa pagkakaintindi ko, mga Kalingap, hindi lang iisang tao ang nagbigay, kundi kasama doon si Leo D. At doon sa 1 million na yon, ang inambag lamang po ni Leo D ay 150,000. Base dito po sa sinasabi, base dito sa breakdown na sinasabi po ni Kuya Bal, hindi po ba? Akala ko ba naman itong si Leo D ay ang sinasabi po nilang big sponsor at yun ang may sinasabi po nila na may malaking ambag dahil sa pabahay na yan. Dito, kung totoo itong sinasabi ni Kuya Bal ay lumalabas 150 lamang daw pala ang ibinigay at handa po itong si Kuya Bal na ibalik yung 150 na yan. Yung 150,000 niya, nabalik ko yan. Yung ibang sponsor doon sa 1 million,
kalingap man yun. Oh. Yung mga bumaliktad, like Leo D, ang binigay niya po yung 150,000, ibabalik ko yun. Yung bahay, kukunin ko. Sa oras na kasuhan nyo si Ido at mga reactors. Sige. Okay, sa oras na kasuhan niyo po si Kalingap Edo at ang mga reactors. Yan. So yan, hindi natin alam po mga Kalingap kung seryoso ba itong binabanggit po ni Kuya Bal dito mga Kalingap. Masalimuot po ito mga Kalingap. So ano po ang mensahe kaya na gustong iparating po dito ni Kuya Bal? Tunay na kasuhan o kinakailangan mag-usap na lamang? Okay? Dapat pag-usapan na po. Nakita po naman natin na nanahimik po ang isang Kalingap Edo. Pero hindi natin alam po itong sa mga reactors. Nararapat bang kasuhan itong mga reactors na ito? Kung lalo na kung talagang may ginawa po sila. Kung mapatunayan po talaga itong mga reactors na ito na talagang mayroon na ginawang pambabalahura sa pamilya, nako, pwede na. Pwede na, kasuhan. Paldo naman po sila daw sa kinita Paldo naman po sila sa kanila pong kinita. Di meron na po silang pang gagamitin sa doon sa pagdidepensa sa kanila pong mga sarili. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At God bless everyone.